Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po. Ito hong sinabi po mga kabida ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kung saan po ay medyo binatikos po niya ito hong pakipag-usap daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos doon po sa Assistant Secretary po ng State Department po ng United States government, mga kabida. Parang sinabi po ni Roque mga kabida na gusto hong makipag-usap sana ni Pangulong Marcos doon po kay President Donald Trump, subalit ang ginawa po mga kabida siguro walang time, pinakausap po ni President Trump po mga kabida ito hong si President Marcos sa isang Assistant Secretary lang po ng State Department. Mantakin nyo Assistant Secretary lang po ng State Department po ng US government mga kabida. Okay, ang nakipag-usap po kay Pangulong Marcos, kung tutuusin po, ilabas na rin yun sa protocol, mga kabida. Mahilig talaga ito kung si Pangulong Marcos po, sa out of protocol, kagaya po ng kanyang ginawa po mga kabida, doon po kay President Xi Jinping ng China, na marami hong bumatikos po doon, kasi daw, yung ginawa ng Pangulo, na biglang lumapit po doon sa presidential table, mga kabida, kung saan andun po nakaupo, si President Xi Jinping, mali daw yun Wala sa protocol daw yun, mga kabida. Kasi biglang pumasok si Pangulong Marcos at nakipagkamay, nakipag-shake hands, sa presidente po ng China, mga kabida. At that time, nakaupo na po Nasa presidential table, matapos pong nag-shake hands po sila, ng presidente po ng South Korea, mga kabida. Kaya nga ang ginawa po, bigla hong tumayo yung kasama ho ni President Xi Jinping na nakaupo po sa likod sa presidente po ng China. Para bang ang nangyari po doon kung titingnan po natin yung sitwasyon parang nagulat po ito kung si President Xi Jinping doon sa paglapit daw ni Pangulong Marcos. Kaya yun, binatikos po ang Pangulo po doon kasi wala na po daw sa protocol yun mga kabida. Pero pinilit pa rin ang Pangulo kasi nahirapan po ang Pangulo po. Inamin naman po niya sa kanyang statement nahirapan po ang Pangulo na makipag-usap po sa presidente po ng China po mga kabida para lang po batiin. So yun ang ginawa po niya. So this time, kay President Trump naman, wala Ang pinakausap po ni Trump sa kanya po mga kabida, ito hong Assistant Secretary po ng State Department. Para bang ang tingin po ni Trump po mga kabida, napakababa po Pangulong Marcos kasi ang pinakausap po Assistant Secretary lang instead siya mismo. Eto, pakinggan muna natin mga kabida, ito hong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito po. Ang masama pa rito, hindi na nga siya hinirap ni Trump. Ito naman si Marcos Jr. nakipag-meeting pa sa isang Assistant Secretary ng Department of State. Mantakin nyo, isang presidente ng Pilipinas hindi hinarap ng presidente ng Amerika. Instead, ang hinarap, isang assistant secretary, hamak na assistant secretary ng Department of State. Kung ako siya, kung ayaw makipag-usap sa akin ng presidente ng Amerika, di wag, pero hindi ako makikipag-usap sa isang assistant secretary. Kasi sa protocol, ang nag-uusap lamang ay yung magkaparehong rangko. Except kung merong courtesy call. For instance, ang mga ambassadors at saka mga foreign ministers hihingi ng audience sa presidente. Yun, walang problema yun kasi malinaw na ang humihingi ay yung mga ambassadors at mga secretaries of foreign affairs dahil sila kinikilala nila na mas mataas ang isang presidente kaya courtesy call ang nangyayari. Pero ito, assistant secretary, anong mahihita natin dyan sa isang assistant secretary? Bakit kinailangan pang makipag-meeting kung ang assistant secretary lang naman ang haharapin? Ayun! Okay lang sana daw yun mga kabida kung courtesy call. Kasi may mga instances naman po na nakikita ho natin na may mga ambassador na bumibisita po sa Pilipinas at nagipag-usap po kay Pangulong Marcos, humarap po kay Pangulong Marcos, humarap po sa presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Even in the past administration, may mga ganong instances po, Pero courtesy call yun, mga kabida. Hindi ho pareho doon po sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Marcos kung saan dumalo po ito, mga kabida, sa isang global event kagaya ho ng APEC Summit po Usually kasi may mga sideline talks
yung mga leaders po ng mga bansa, mga kabida, sideline talks, meaning hindi po during the summit, ano, may mga schedule na makipag-usap po ang presidente po ng Pilipinas sa presidente po ng ibang bansa, no, mga kabida, like US or China, parang ganun eh. Pero wala hong schedule actually si Pangulong Marcos na kausapin po si Pangulong Trump and even the president of China, ano, Xi Jinping po, mga kabida. Kaya yun, gusto daw ng Pangulo, kung pagbabatayan po natin yung statement po ni Roque, mga kabida, na tila gusto ho ng Pangulo na makipag-usap po kay Trump, pero ang ginawa po, mga kabida, pinakausap yata ni Trump, ano, ito hong si Pangulong Marcos dun po sa Assistant Secretary lang po, ano, ng State Department. 'Di ba? Kung tutuusin po, insulto 'yon, 'di ba, mga kabida? Wala ho sa protocol 'yon. Okay? Kasi gaya ng sinabi po ni Roque, ang protocol talaga yung magkaparehong ranggo, presidente to presidente. Ganun po 'yon, mga kabida, no? Okay? Unless daw kung 'yon may courtesy call, pwede 'yon. Mga mababang ranggo po, mga kabida, makipag-usap po sa Pangulo po, ano, mga kabida. Pero yung ganung sitwasyon, dapat bilateral, mga kabida, presidente to presidente sana yon, ano. Pero ang ginawa, wala, hindi po available si Trump, mga kabida, ano. Yung Assistant Secretary daw ng State Department yung humarap po kay Pangulo. Okay? Kung ganun, sana hindi na lang po nakipag-usap ang Pangulo po doon, ano, kasi wala sa protocol eh. Pero siguro badly needed, mga kabida, just to assert daw, siguro, yung ating commitment with the US government, ano, mga kabida. Diba? Pero wala eh. Wala. Para bang ayaw hong makipag-usap ni Trump ata, ano, kay PBBM po, mga kabida, ano po. Kaya, yun ba yung sinasabi po nila na matalik na magkaibigan ang US at saka Pilipinas? Diba? Parang hindi ata, ano? Oh, para bang lumabas dito na ginagamit lang po ang Pilipinas sa US. Para bang lumabas po dito na parang inuuto-uto lang po tayo dito, ano, ng US po, ano, mga kabida. Pinadalhan tayo ng missile, okay, dito sa Pilipinas. Kunwari, nakipagtulungan ng mga US forces po sa Philippine forces po, mga kabida, ano. Pero wala eh, para bang ginamit lang po yung location natin para sa sariling kapakanan po ng Estados Unidos, ano, against China, mga kabida. Oh, 'di ba? Hindi pa ba 'yan realization para sa Pilipinas, para ho sa Marcos administration, mga kabida? 'Di ba? So kung totoo ito sinabi po ni Roque na tila gusto kong makipag-usap ni Pangulong Marcos kay Trump, pero hindi po binigyan po ng tsansa ni Trump, sa halip, doon po niya pinakausap, mga kabida, ni Trump si Pangulong Marcos sa Assistant Secretary po ng State Department. Okay lang sana kung Secretary mismo. Ang nangyari po, Assistant Secretary daw eh. Okay? Nakakainsulto talaga. Ano? Para sa akin po, nakakainsulto yon. Para bang ang tingin ni Trump po, mga kabida, sa Pangulo po ng Pilipinas, si mababang uri, ano? Mga kabida, sa lahat ng mga Pangulo o leaders po ng mga bansa. Okay? Diba? Supposedly, dapat mataas yung kanyang tingin po, ano, sa presidente po ng Pilipinas kasi po, yun, kaalyado eh. Matagal na magkaibigan, ano, mga kabida. Since World War II. Okay? Diba? Pero wala. Anong rason kaya, mga kabida, kung bakit ganun, ano? Anong reason? Kasi kung tutuusin po, nung bumisita po si Pangulong Marcos dun po sa US, ano, mga kabida, para lang po makipag-negotiate dun ho sa tariff. Kasi binigyan ho tayo ng 20% na tariff po, mga kabida, sa lahat ng mga export products po natin na pumasok po sa US, ano. Okay, so nakipag-negotiate ang Pangulo para lang po bumaba. Yun, binigyan po tayo ng 1% na reduction. Naging 19% po. Pero masakit po, mga kabida, yung ginawa po ni Trump, binigyan po ng zero tariff, ano, yung mga bansa po, mga kabida, sa Southeast Asia, no, hindi ho kasali doon ang Pilipinas.
Kasi ayon po kay Pangulong Marcos, tinanggihan daw niya yung offer. Ano? Totoo kaya yon na inoferan po, mga kabida, ni President Donald Trump, ito kung si Pangulong Marcos, na gawing zero yung taripa po natin, ano, mga kabida. Okay? Yung 20% nga, nakiusap pa ang Pangulo doon. Pumunta pa ang Pangulo po doon sa US para lang po makiusap na at least bumaba yung tarif. Ito pang 0%, tinanggihan. What do you think, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo? So yun, ang tingin ko po, mga kabida, dito ho sa treatment po ng US sa atin, para bang ano lang tayo salimpusa lang po, ano, mga kabida. Hindi talaga totoo yung kanilang commitment po sa Pilipinas. Okay? Para bang kung meron po silang makukuha sa atin, okay yun. Hindi ho magkapareho yung level po natin, okay, sa paningin po ng US, kagaya ho ng Japan, kagaya po ng South Korea, ano, Malaysia, ano, mga kabida, Indonesia, kahit na lang po dito sa Southeast Asia, Vietnam, iba yung tingin ho ni Trump doon ho sa mga bansang yun kaysa sa atin, mga kabida, ano? Bakit kaya? Dahil ba sa issue po ng corruption dito sa Pilipinas, kaya parang isolated po ang Pilipinas, mga kabida? Okay? Kaysa dito ho sa mga neighboring countries natin sa Southeast Asia. Okay? Hindi naman po gaano kalayo yung kanilang lamang sa atin kung tutuusin po, ano, mga kabida. Okay? Yung Vietnam nga lamang tayo noon, ano, sa kanila, pero parang naungusan na po tayo ata, ano? Thailand, ganun din. Dito sa Southeast Asia po, noong una po, mga kabida, tayo po yung hari po. Pero naungusan nila po tayo, ano, mga kabida. Yun yung pinakamasaklap na katotohanan po, ano. Dahil ho sa issue po ng corruption dito sa Pilipinas na napakatindi, mga kabida. Kaya yun, parang nahihirapan tayong umusad po. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw, ano? Dito ho sa sinabi po ni Roque, mga kabida, na si Pangulong Marcos po, mga kabida, binigyan lang po ni President Trump ng Assistant Secretary po ng State Department para makausap po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos instead na si Pangulong Trump mismo, ano, ang makipag-usap po kay Pangulong Marcos po, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.